May nagtanong sa page kung ano daw ba ang masasabi ko sa Giannis Antetokounmpo to Miami Heat trade. Well, para sa akin, hindi naman kasi sobrang nakakagulat na na-trade na ang two-time MVP na si Giannis compare sa Luka and Anthony Davis trade na lahat talaga tayo nagulantang o napatanong kung saan nanggaling yung idea na yon. Yung kasing kay Giannis, parang 3 to 4 years in the making yan eh. I mean, matagal na nga dapat yan. Nakailang content na ba tayo kay Giannis kung saan siya malilipat? Tapos, hindi matutuloy. Tapos magkaka-rumors ulit. Tapos hindi na naman siya matitrade. Basta ilang taon na ganon. Kala ko nga hindi na magbubunga ang matagal ng panliligaw ni Pat Riley sa Bucks na ibigay na si Giannis sa kanya. Pero ayan, sa tinagal-tagal ng paghihintay, natuloy din. Nakuha din. Pero kung tatanungin mo ko kung lumakas nga ba ang Miami, syempre naman. Pero ang magandang tanong dyan, kung magre-resulta ba yan ng championship? So ang full trade details, si Giannis Antetokounmpo at Bobby Portis ay mapupunta sa Miami Heat. Habang mapupunta naman sa Bucks sila Tyler Hero, Kelly Oubre, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Siakos-Ionis, 3 first round picks, 1 pick swap at 1 second round pick. Ganyan kagusto ni Pat Riley makuha si Giannis. Kulang na lang isama sa package pati misis niya. So sino nga ba ang panalo sa trade? Miami o Bucks? Kung ako tatanungin ulit, unang panalo dyan, si Giannis mismo. Matagal nang lumalabas sa mga balita na hindi na kumbinsido si Giannis na kaya pa ng kasalukuyang roster ng Bucks na lumaban para sa championship. Kaya ngayon, nakuha niya ang gusto niya. Isang bagong simula. Sa Miami, makakasama niya pa si Bam Adebayo na masasabi nating mas maayos na kakampi kaysa sa kahit sinong natitira sa Milwaukee roster. Mapupunta rin siya sa isang organisasyong kilala sa pagbuo ng contenders. Magaling mag-develop ng batang players kahit undrafted na papalakas nila. Under pa siya ngayon ng isa sa pinakamagagaling na coach sa NBA na si Erik Spoelstra. Hindi pa sobrang sure ang championship pero malinaw na mas maganda ang sitwasyon ni Giannis ngayon kaysa noong mga nakaraang taon sa Milwaukee. Ngayon, sino naman ang talo sa trade? Para sa akin, ang mga Bucks fans. Imagine, matapos ang 13 years nakasama ang franchise, matapos maghatid ng championship noong 2021, matapos maging mukha ng buong organisasyon, tuluyan ng umalis ang pinakamahalagang player sa modernong kasaysayan ng Milwaukee. Gaya nga ng sabi ko kanina, matagal na dapat nangyari tong trade pero dahil pinatagal pa, ilang taon din tinitiis ng mga taga Milwaukee ang araw-araw na chismis at espekulasyon kung kailan siya aalis. Para sa mga Bucks fans, parang unti-unting pinahaba ang sakit bago tuluyang nangyari ang kinakatakutan nila. Isa pang panalo sa trade, syempre ang Miami Heat franchise. Matapos ang ilang taon na puro play-in appearances at maagang playoff exit, mayroon na ulit silang tunay na superstar. Ngayon ay meron silang tandem na Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo. Isang kombinasyon na kayang maging bangungot para sa buong Eastern Conference. Isa pa, at least napatunayan muli ng Heat na isa sila sa mga pinakamahuhusay na organisasyon pagdating sa pagkuha ng malalaking star. Na delay lang o natagalan pero it worth the wait. Tamang tiyaga lang talaga dahil matatandaan na ilang beses din naman sila nabigo sa mga nakaraang habol nila kina Kevin Durant at Donovan Mitchell. Pero sa wakas ay nakakuha rin sila ng isa sa pinakamalalaking pangalan sa NBA. Remember, itong franchise din na to o nakapag-convince dati kay LeBron James at Chris Bosh. Pero hindi pa tapos ang trabaho ng Miami. Kailangan pa nilang palibutan si Giannis at Bam ng mga shooters para mabigyan sila ng espasyo sa opensa. Dahil although parehong tumitira sa labas ng dalawang to, hindi sila volume shooter o hindi naman ganun kataas ang percentage nila beyond the arc. Si Bam, 1.7 attempts lang yan per game sa 31.8%. Habang si Giannis, 1.25 attempt lang din sa 33.3%. Mas kilala silang dalawa sa pag-atake sa pinta at basa yon ng mga makakalaban nila kaya pwedeng makaapekto yon sa kung paano sila didepensahan. May mga solid shooters naman sila sa starters like Andrew Wiggins at Norman Powell kaya ang dapat nilang pagtuunan naman ngayon ay ang kanilang second unit dahil halos naubos nila ang mga solid contributors nila dahil sa trade. Kaya tingin ko, yan ngayon ang malaking hamon sa Heat front office kung paano nila bubuin ang isang roster na sapat para makabalik sa NBA Finals. Bukod sa mga season na hindi nakapasok ang Miami Heat sa playoffs, ilang first round exits, dapat din natin tandaan na sa huling 2 beses na umabot sila ng NBA Finals, lahat yon ay talo. NBA Finals versus Lakers noong 2020 at NBA Finals versus Denver Nuggets noong 2023.
Kung isasama mo pa nga yung 2014 kontra Spurs, parang huling tatlong NBA Finals appearances ng Miami Heat ay puro na uwi sa pagkatalo. Parang nakakagawa sila ng paraan para mapalakas yung team nila pero ang ending kakapusin sa dulo. Kaya sa tanong na kung si Giannis na ba ang missing piece o last piece para sa kampyonato, para sa akin, kung pumunta si Giannis sa Miami bilang free agent, pwede. Yung parang ginawa nila kay LeBron at Bosh noong 2010 na nakuha lang nila at wala naman silang binigay na kapalit sa Cleveland at Toronto. Pero yung ganyang binigay nila halos ang mga solid role players nila at sinalya din kasama yung future nila, I don't think so. Yes, sure tayo na lumakas sila at pwedeng baguhin ang liga sa Eastern Conference. Pero hindi ko pa nakikita na ito na yung tatalo sa New York Knicks. At least sa current lineup ng Miami ha. Again, hindi pa naman sila tapos sa pagbuo ng roster na gagamitin for upcoming season. Yung opinion ko ay based lang sa current lineup ng Miami. Dahil bukod sa nasa East ang defending champion New York Knicks, madami pa silang dapat higitan. Buo pa ang tandem nila Jaylen Brown at Jason Tatum at I'm sure magpapalakas pa ang Detroit Pistons na nagtapos bilang number 1 seed sa East nung nakaraang season, ang Cleveland Cavaliers. Makakabalik na si Tyrese Haliburton at pwedeng manggulat na naman ang Indiana at ang batang team ng Toronto Raptors at Orlando Magic. Sa papel, hindi ko pa nakikita na sila agad ang pinakamahusay na koponan sa East. Pero kahit malampasan nila lahat ng yon, may Western Conference pa silang haharapin para sa kampyonato. Pero malay naman natin, di ba? At sa tingin ko, mabigat ang pressure kay Pat Riley at kay Giannis. Dahil para kay Pat Riley, I'm sure hindi niya gusto na masabihan na yung trade o player na matagal niyang tinrabaho ay mapupunta lang ulit sa kabiguan. At para naman kay Giannis, alam niyang dinala ni Jimmy Butler ang kupunan sa dalawang NBA Finals. So ang tanging way lang para malampasan yon ay ang mabigyan niya ang Heat fans ng kahit isa lang na kampyonato para malampasan niya ang nagawa ni Jimmy Butler sa franchise. Pero kung ikaw ang tatanungin, ang Giannis trade ba ay magiging parang Kawhi Leonard to Raptors na magre-resulta ng championship? O magiging Paul George to Clippers na binigay lahat ng players pati future para lang sa multiple early playoff exit? Comment ka naman sa baba. Paki-like and share naman ang video at baka naman, paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA kwentuhan.